Magandang araw po mga kababayan sa buong mundo, lalo na po dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. Andito tayo ngayon para kapanayamin ang isang OFW sa likod ng Facebook page na Dental Smile, si Kabagang Ayi. Magandang araw po, Kabagang Ayi. Magandang araw din sa iyo, Direk. Dahil sa pakiusap ng mga followers at subscriber po ninyo sa YouTube, na ikwento ninyo yung mga nakaraan na pangyayari sa buhay po ninyo noong kabataan kayo, dahil na curious po sila dahil nag-post kayo ng tungkol doon sa Kwento ng buhay ko. kwento ng buhay. Ayun. Ay, nagpapasalamat ako ngayon sa pag-i-interview mo sa akin, Direk. Nagulat man ako dahil may gusto ngang makaalam yung buong detalye. Dahil sabi ko sa video na bahagya laang. Ngayon, karoon ako ng magandang opportunity na i-detalye lahat para sa ating mga followers, kasi ang daming na-inspire niya, ang daming natuwa, ang daming na-motivate na kahit anong pagdadaanan mo, maging matatag, malalampasan lahat ng bagay ngayon. So ngayon, willing ako ikwento lahat ng anong nasa likod ng aking kwento ng buhay. Simulan siguro natin dun sa kabataan po ninyo. Ano po? Pagkakatanda ko, nung ako'y nagkamalay po, Direk, ay nasa 5 or 6 ako na lagi nagka-flashback sa utak ko na hindi ko man matandaan ang itsura ng aking daddy. Kasi daddy ang tawag namin, mami ang sabi sa amin nun. Basta may natatandaan lang ako na hindi ko makalimutan na nagkaroon ng mental illness ang aking daddy. Na hindi siya normal na ginagawa niya. Kumbaga nanakit siya ng tao, para bang dinala siya sa mental hospital, maraming nagpa-flashback sa isip ko na nung that time na namatay siya, nakita ko yun, may kabaong dun sa bahay. Maraming nagsimula lahat doon nung start ng buhay ko na nagkaroon ng trahedya nga nung namatay ang daddy ko. Yun. So nagsimula parang maging masalimot yung buhay ninyo. Yes, nung namatay ang aking daddy. Kasi natatandaan ko pa nung bago mamatay ang aking daddy, may nasaktan siyang mga tao. Hindi naman niya gusto dahil may problema nga sa pag-iisip ng aking daddy. Dahil alam naman natin pagka dinala sa mental hospital, wala sa katinoan na ngayon. Ngayon, ang dumating yung punto, hindi lang yung kamag-anak namin ang nasaktan niya. Nasaktan niya din mismo yung anak niya o yung kapatid kong bunsong lalaki na parang nakagat niya sa pisngi. Dahil inatake siya noon ng kanyang sakit, itinakbo niya yung kapatid kong lalaki, dahil nung nananakit na siya doon sa father side namin, inilayo kami ng aming mami na punta sa mother side namin dahil ayaw niya kami madamay ng mga anak niya. So ang suggest ng lola ko noon, na magulang ng aking daddy, na pumunta muna dun sa mother side namin para hindi kami madamay. Kaya lang, nung pinapagamot ang aking daddy, dinala sa mental, umokay naman siya, pumalik siya. Tapos sinundan niya kami doon sa probinsya namin, doon sa isang bayan namin na doon kami sa mother side. Ngayon, umokay naman siya, yung mga mother side ko, binigyan siya ng party na kwan, tapos alam mo yung matatanda na kwan, di ba? Pagka may bumisita yung isang kwan, naghahanda sila. Yun, natatandaan ko na inatake ulit sa sakit ng pag-iisip na itinakbo niya yung kapatid kong lalaki na ang pangalan niya is RJ nga itinakbo niya para iuwi niya dun sa bayan nila.
Kaso, hinabol ng mga kamag-anak ko, mga tiyuhin, tsahin ko dahil nga, sinumpong nga siya. Di sa pagtatakbo, sa takot na, siguro, sa takot na hindi niya makuha yung kapatid ko, kinagat niya sa pisngi. Kaya lumaki yung kapatid ko na may mark dito sa pisngi. Yan. And after that, pinagamot siya uli. Pinagamot siya uli ng lola ko sa mental. Ilang beses pa balik-balik sa mental hospital ang daddy ko. Tapos nabalitaan lang namin na nagtangka siyang first attempt niya, nagtangka siyang bawiin niyang buhay niyang sarili, and then nakaligtas naman siya. And then yung second attempt niya na tangkain niya ang buhay niya is hindi na siya nakaligtas dahil masakit man, dahil na isipin siya mismo ang bumawi sa kanyang buhay. Doon na nung namatay na ang daddy ko, pumunta lahat kami sa burol niya. Nare-recall ko na may kabaong doon sa may unahan, sa may sala. Hindi ko alam na kung sino yun. Basta may nare-recall sa isip ko, 5 or 6 years old kasi ako noon yung pala yung daddy ko yun. And after that na living na siya, doon na kami nagkaroon ng broken family kung tawagin. Pinaghati-hatian kami ng mga kamag-anak namin. Kasi ang nanay ko that time, bedridden na siya. Ang kwento pala nung, bago magkasakit ng pag-iisip ng aking daddy, ay nabuntis niya pa pala ang nanay ko, mami ko. So, meron siyang bunso. May bunso kami. So, nalibing na buntis. Malapit ng mga anak ang mami ko noon. Nag-usap-usap sila yung sa mother side, and then sa father side ko, nag-usap-usap paano magiging setup namin magkakapatid. Dahil hindi naman nakaya kami alagaan ang aming nanay dahil bedridden na siya, and at the same time, buntis siya. Ngayon is dinala yung tatlo kong babaeng kapatid, 2 ate, isang susunod sa akin na babae, kinuha, apat. Ako lang ang napahiwalay sa kanila. Yung 4 kong magkakapatid, balil 6 kami kasi, 3 kapatid kong babae, tapos isang lalaki na yung kinagat, nandun sa mother side namin. Ako lang ang napapunta sa father side. Yan. Ngayon, edi buntis pa ang mami. Tapos ngayon, edi nung nandun na kami sa father side ko, kinuha ako sa kanila. Tapos yung 3 kapatid kong babae, kinuha ng mga Chinese namin kamag-anak na well off sa buhay, nasa Manila. Okay. So, pinalaki nila, parang inadapt din nila, tinurong niya mga anak. Tapos yung kapatid kong babae na I think kung 3 or 4 years old, something like that noon, kinuha din, pinag-iwalay magkakapatid na Chinese yun, sila nagpalaki. And then nabalitaan ko na lang na nanganak ang mami ko. Mga months lang nakalipas yata bago after nalibing ang daddy ko. Yung bunso naming kapatid, ipinaampon, salampin ba, na kaya yung kapatid naming bunso na junior dapat sana ipapangalan ng mami ko, na sabi sa akin, inampun ng mother side namin na walang anak, na gusto magkaanak pero hindi sila nagkaanak. Ayun pinuha. So, hindi namin ka-apelyedo. So, pagkatapos ng nanganak, ang sabi ng lola ko, ng nanay ng mami ko, na sabi, ipaampun mo na lang yan kasi hindi mo kayang alagaan kasi bedridden ka na. Ayun, umiiyak si mami, walang problema. Kasi hindi niya kayang alagaan. So, pinaliwanag na ganito, papalaking namin yung bata, ganito, itutuloy namin yung anak. Distant relatives naman ng nanay ko yun. So, yun, hindi namin nakita yun. Hindi ko nakita lumaki, hindi ko din nakita na kailan lang namin nakita yung kapatid namin yun nung nagkaroon na siya ng pag-iisip na elementary na yata siya na sabi, hindi ka tunay na anak ng mga magulang mo. Ang tunay mong anak, ang magulang ay yung mga nandun sa ganitong lugar. Kaya hinanap kami ng bunso namin, anak kapatid yun na kung nasaan. Yun.
And after that, mamaya ko ikwento lahat kung anong nangyari na. Sa akin pala, nung nagpunta ako sa father side ko, edi, siyempre, wala kang magulang. Edi, nasa tiyahin ako eh. Siyempre, kung hindi ako nagkakamali, 6, 7, ganon, 8, andun ako eh. Na instead na mag-aral ako, hindi ako nag-aaral. Kasi siyempre, hindi natin kontrolado kung gusto ko nilang pag-aralin o hindi. Kaya, oo, worry ko nga, parang grade 1. Parang grade 1 ako, hindi na ako nag-aral. Grade 1, nasa grade 1, kasi tumakas ako eh. Dahil hindi ko din kaya yung ginagawa ko doon dahil mahirap din ang naging trato nila sa akin doon. Na grade 1, ako ipapagawa sa gawaing bahay, tapos tutulong ka sa pinaglalaba ka ng lampin dahil bagong panganak yun. Tapos yung kinakasama ng tiyahin ko is ewan ko anong hanap buhay niya. Basta natatandaan ko, inuutosan nila ako na pumasok sa ulingan. Kaya marunong akong gumawa ng ulingan na naghuhukay kami, tapos naggagawa kami ng pugon para magkauling. And then nahirapan ako doon. Kaya ang ginawa ko, tumakas ako sa father side ko. Pumunta ako sa mother side ko ngayon. Ayun, pumunta ka sa mother side ko, akala ko mapapabuti ako uli. Ayun, doon sa tingin ko mapapabuti, lalo ako napasama dahil mas lalong minaltrato ako ng tiyuhin ko na magsisilbi sana ng pangalawang magulang ko. Pero, yun nga. Yung tiyuhin nyo ay stepfather? Kapatid ng mami ko. Yung kapatid ng mami ko na, ayun, magsasaka, mangingisda. Siyempre, bata pa lang kami noon. Siyempre, kung magkakaroon kami ng problema kami magpipinsan, naglalaro, yan. Ayan, kumbaga tratuhin, naranasan ko na papaluin ako ng sagwan. Sagwan sa bangka. Hanggat maputol. Naranasan ko pa yun. Yung ipon ka sa tubig, sa ilog. Marami akong karanasan na andiyan igapos ka sa puno ng santol. So, hindi nakabuti yung paglipat mo sa mother side mo? Hindi nakabuti. Pero sa kabila ng lahat na mga nangyari sa inyong kabataan, ano ang siguro, ang tignan natin yung positive side mo nung nangyari sa iyo sa kabataan. Anong mga natutunan mo nun? Natutunan ko maging matatag sa buhay na natutunan ko dun na huwag dumipende kung kahit kanino. Kaya nung nararanasan ko yung paghihirap, mga abuso sa akin ng maltrato sa akin ng mga kamag-anak ng nanay ko, sabi ng nanay ko, siya na yung nag-utyok sa akin. Lumayo ka, umalis ka na lang dito kasi hindi kita kayang protektahan dahil alam mo, bedridden ako. Kaya, yun, naranasan ko yung pagmamahal ng magulang kahit ganun. Sa abot ng makakaya, gusto niya ako protektahan. So, hindi niya kaya dahil bedridden siya. Kaya, sinabi sa akin, lumayo ka na lang, sabi. Kaya, pinalayo niya ako. Elementary na ako noon.